May malaking pagdiriwang nitong araw na ito sa Balanga, Bataan. Isang pagdiriwang ng mga may kapansanan. Pagdiriwang na minsan lang sa kanilang buhay magaganap at imbitado tayong lahat. Ito ang pinakaimportanteng araw sa buhay ni Vicky, 36 na taong gulang, ipinanganak na walang kamay at walang paa. Ngayon ang araw ng kanyang kasal, isang bagay na buong buhay niyang inasam. Kahit marami ang nagsasabing siya'y mahihirapan. Dara. Pinalaki nila ako na kapag wala kang kamay o wala kang paa, iba ka sa kanila, hindi nila ako pinalaking ganun. Normal ako. Tsaka wala akong pakialam sa kung ano sasabihin ng ibang tao, ganun. Ang kanyang mapapangasawa, si June, isang polio victim. Sa isang seminar para sa mga may kapansanan sila nagkakilala, isang taon na silang live-in pero hindi pa rin niya nalilimutan ang araw ng kanilang unang pagtatagpo. Nung first time ko siyang makita sa seminar noon, biglang, ayun, basta dumating pa lang, biglang nag-glow yung mata ko noon eh. Hindi naging issue sa akin yun dahil sabi ko nga, ako nga, may kapansanan eh. Bakit? Porque siya may kapansanan, hindi ko siya mamahalin. Hindi naman siguro ganun. Yun, dapat ang maging pamantayan ng tao. Masayahin at punong-puno ng buhay si Vicky. Madali mong makakalimutang may kapansanan siya. Isang NGO worker, araw-araw nililibot ni Vicky ang buong Bataan para bisitahin at bigyang pag-asa ang mga katulad niya. Dapat ipa-check up natin siya. No. Kaya sa kanilang kasal, sila ang bida. Isa sa mga imbitado ang mahiyaing si Arnold. 4 na taong gulang lamang siya nang maaksidente sa bangka na nagpabaluktot ng kanyang buong katawan. Pero imbis na magpagapi sa kapansanan, tuloy sa pagdaragat si Arnold. Imbis na maging alagain tulad ng iba, siya ang kumikita at nag-aalaga sa pamilya. Bakit mo ginagawa yun na kahit may kapansanan gusto mo pa rin tumulong sa magulang? Bakit? Para mabigyan ng masuklian yung kanila sa akin. Yung paghihirap nila sa akin. Bagamat hindi siya ang ikakasal, importante rin para kay Arnold ang kasal na ito. Kaunti lang daw kasi sa kanila ang nakakapag-asawa. Masaya ka ba na ikakasal si Bibi? Oo, siyempre. Bakit naman? Siyempre, kahit paano, pag-asawa siya, kahit nung pansanan siya. Sana ako din makapag-asawa. Ikaw din? Oo naman. Siyempre, naghahangad din akong makasal. Ano ba gusto mo sa isang babae? Ha? Ano ba gusto mo sa isang babae? Tanggap lang ako, okay na yun. Kahit ano pa tsura niya. Kahit na sa akin. Basta mahalin niya. Basta mahal ka? Ano yung tsura ko? Yung tsura ko, tsaka panlabas. Okay na yun. Habang naroon na lahat sa Bataan, may isang kaibigang di naimbita. Di inaasahang pupunta, pero naghahanda rin pala. Si Bernadette ang best friend ni Vicky. Matapos ang isang tampuhan, di na sila muling nag-usap. 4 na taon na silang hindi nagkikita. Opo na kayo. Titiyak ako. Magkahiwalay man, magkadugtong sila sa misyon. Teacher ng mga batang may kapansanan si Bernadette. Nakikita ko yung sarili ko sa kanila na mahalaga yung mag-aral.
Yung parang mahirap na matigil lang sila sa bahay nang walang alam at maging pabigat sa lipunan. Samantalang ngayong bata pa sila, pwede natin silang i-train para mamuhay ng kanila. Di man siyang haharap sa altar, excited si Bernadette sa kasal ng kaibigan. Lagi raw nilang pinag-uusapan noon kung kailan kaya sila makakapagsuot ng wedding gown at magmamarcha patungo sa altar. O kung makakausap mo si Vicky, anong mensahe mo para sa kanya? Past is past, wala na yan. Siguro is time na para alisin yung lahat ng problema. Masaya ako para sa akin. Kinakabahan na ako. Ba't ka kinakabahan? Ay, nagsimula na tuloy ako biyak. Pangarap ko yung nakasuot ng gown na puti at hinahatid ka ng mga magulang mo. Diba? Kahit nasabing nagsama na kami, ayan na, naiyak na ako. Tama yung sinasabi nila, pag pinasal ka talaga, iba yung mararamdaman mo. Yung importansya sa'yo. Naiiyak yata ako. Ano ba yan? Naiiyak ako. Para tuloy akong Ay, naku. Di bale, waterproof naman yung mascara natin. Tears of joy daw yan para sa akin, baby. O siya, malilita tayo sa kasal. Congratulations. Salamat. Handa na ang lahat nang mangyari ang di inaasahan. Puno na ang simbahan. Walang kamuwang-muwang si June sa nangyari sa kanyang kasintahan. Nadulas sino? Oh my God! Teka, tagalin mo muna nanay yung kiss mo. Okay ka lang, Vicky? Okay ka lang? Ha? Buti nawakan ko si Mader. Kumusta yung baby? Kumusta? Buti na lang, hawakan ako ni Padre. Nawakan ko din si nanay. Nay, o dahan-dahan, nay, ah. Careful, careful. Alas 4 ng hapon, handa na ang lahat sa kasal. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, Vicky, kahit na ano man na mangyari, habang buhay tayo magsasama-sama at mahal na mahal kita. Paspasan mo tutupiin ang mga lingkod na sina Maria Victoria at Hermogenes Jr. Hindi, kailangan na hindi kalupanan sa susunod ang pakanan ng singsing na iyon. Tanda na ang pag-ibig na aking kinabahan. Sa ngalan ng Ama, Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Wala mang mga daliri, hinawakan ni June ang braso ng kanyang pinakamamahal. Batid nila parehong mahirap ang kanilang pinapasukan, pero saklay nila ang isa't isa. June, kailanman di kita pagtataksilan. Suot mo't pakaingatan ang singsing na ito, tanda ng aking pag-ibig at aking katapatan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hindi porket may kapasanan ka, bawal ka nang mahalin. Hindi, ano yan, dapat siguro mas lalo mo pang mahalin. Huwag ka makikinig sa iba. Kasi ang pagsasama natin, katulad ng sinabi ni Father Jerry, tayong dalawa to, at si Lord. Ito ang unang beses na dalawang may kapansanan ng nagpakasal sa simbahang ito. At sa araw na ito, hindi lang sila ang nagdiwang at di lang pangarap nila ang natupad.
Nagningning sa ganda ang abay na si Clarence. First time daw niyang magbistida sa harap ng maraming tao. Pangarap ng bulag na si Dennis ang umawit sa publiko at sa wakas, natupad ito. Habang si Arnold naman, tahimik na nanalangin. Si Bernadette na nagtago sa likuran, nagdiwang para sa nawalay na kaibigan. Mahirap lang, pero alam ko kaya nila. Congratulations. And masaya ako para sa kanya. Sa reception, nag-alay ng kanya-kanyang regalo ang mga bisita. Pero wala nang mas tatamis pa sa regalo ng pagdalo ng isang dating kaibigan. Meron niya paplano ka na ikaw nakasunod niya. Once again, ladies and gentlemen, I would like to present to you our newlywed couple, Mr. and Mrs. June and Vicky Escudero. Isa pa pong masigabang palakpakan for them. At sama-sama po natin muna silang panoorin sa mga ilang seremonya. Dito daw makikita namin kung gaano... Tulad ng mga karaniwang kasalan, may wine toasting at cake cutting sa kasal ni na June at Vicky. Sa malaki yung love niya, ayaw mo yan. Okay, palakpakan po natin. Ngayon, si Vicky naman ang magsusubaw para kay Sir June. Ready? Wow, kainin mo lahat. Okay, palakpakan po natin. Ngayon, Sir June, pwede bang lagyan mo na kayo sa pangalabi ni Ma'am Vicky? Ma'am Vicky, huwag mong kakainin. Hindi ko sinabing kainin. Ayan, okay na yan. Ngayon, yung inilagay na icing na yan ni June, lilinisin niya po yan sa pamagitan ng kanyang matatamis na halik. Okay, ready, Sir June? Kiss the bride. Kiss. Pag sandali mo, ay isang linisan lang, oh. Ang galing maglinis na to. Pring, sabay na lang po kayo. Okay, mabuhay ang bagong kasal. Palakpakan ko lang yung Sir June at Ma'am Vicky. Sina Mr. and Mrs. Santos po nandyan. Mr. and Mrs. Pero hindi nagpatalo sa dilim ang mga bisita nila, tuloy ang kasiyahan. Tulad ng anumang kapansanan, walang problemang hindi nasusolusyonan. At nang bumalik ang liwanag, nagpakitang gilas ang mga bisita. Proud ako para may katulad akong na may away na katulad ko. Kumbaga, gusto ko ipakita sa buong mundo, kami mga may kapansanan, may kanya-kanya kami ang pinagaling. Like si Dennis, diba? Magandang boses. Si Clarence, mahusay yan. Kahit na mahina yung boses, pero talaga napakasipag niya. Si Arnold, inimbita mo? Si Arnold yan. Gusto ko rin. Kasi
Si Arnold naman medyo mahiyain. Pero nakikita ko sa kanya meron siyang potential. Pag tinitingnan mo ang sarili mo, anong nakikita mo? Nakikita mo ba isang pilay? Hindi. Kasi nagagawa ko naman yung karamihan na nagagawa ng isang normal na tao. Basta lang malakas ang loob. Kaya nung gabing iyon, ang mahiyaing si Arnold sa unang pagkakataon, buong pagmamalaking umawit at tumindig. Arnold! Ikaw ba yan? Miss Daisy! At si Bernadette, Okay, ready, Mommy? Ipasok na! Pasa lang po. Yan. Sila kayo na magpapasa-pasa. Pakilakas na yung music natin. Siguro panahon na lang yung para malaman kung kailan ako mag-aasawa. Siguro nakatuon mo yung buhay ko sa pag-aaral, pagtatapos at saka pagbibigay ng edukasyon para sa mga may kapansanan. Kasi hindi naman puso ko yung nagkaroon ng polio, yan lang pa ako. Kaya po pwede pa rin akong magmahal, mag-asawa, magkaanak. Okay, ready? 1, 2, 3. kinabukasan maagang gumising ang bagong kasal. Sa kanilang unang araw bilang mag-asawa, nagtungo sina June at Vicky sa ospital. 7 buwan ng buntis si Vicky. Babae ang anak nila Vicky, pero isa lang ang kanyang tinanong sa doktor. Kamay ba siya? Ayun yung kamay. Kompleto yung kamay. Paa. Yung paa. Ayun o. Cute. Meron. Meron. Ayun paa. Babae daw. Okay na. Okay lang ba sa'yo yun? Oo. Pero sabi ko nga, yung unang i-expect niya, boy. Ako rin boy. Eh ngayon, nakita na, masaya na rin. Okay na rin sa'yo yun. Basta may baby. At least normal pa. Sa Pebrero magsisilang si Vicky ng kanilang unang anak. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ng mag-asawa. Maraming nagsasabing mahihirapan silang mag-alaga ng anak, pero sa tatag ng kanilang loob, batid naming magiging mabuti silang magulang. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.